Sa mga nagdaang araw ay bumaba po ang presyo ni SHIB, pero merong mga bagong senyales na posibleng magkaroon siya ng reversal o muling pag-akyat. Ang tanong ngayon, ano po ang resistance levels na kailangang basagin ni SHIB para marating ang presyo na 40 digits 30? At kung hindi ito mangyari, gaano po kababa ang pwedeng ibabagsak ng kanyang presyo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, mula po noong May 13 hanggang May 19, itong si SHIB ay dahang-dahang bumaba mula po sa halos 40 digits 17 papunta sa presyong 40 digits 14.23. Ibig sabihin ay bumaba po siya ng halos 14.4% sa loob lamang ng isang linggo. Sa loob po ng 24 oras, bumaba pa siya ng 2.1%. Ang pattern na nabuo po sa chart ay lower highs at saka lower lows. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy po ang kanyang pagbaba. Pero kahit pa bearish ang movement, may mga analyst na nagsasabing possible pa rin mag-breakout itong si SHIB kung mababasag niya ang ilang mga importanteng resistance levels. Ayan, meron po tayong chart dito. Ayan. Ngayon is ano po ang resistance levels na kailangang lampasan nitong si Shiba Inu. Ayon po sa analyst na si Seima, ang unang resistance ay makikita po sa bandang presyong 40 digits 15. Kung ang weekly candle ay magkuklose sa itaas ng price level na yan, pwedeng sinyalis ito ng bullish continuation. Pero hindi po dito nagtatapos. Ang mas malakas po na confirmation ay kung mababasag din ang price level na 40 digits 17. Kapag nagkaroon po ng malakas na breakout candle sa dalawang price level na ito, posibleng umakyat po si SHIB hanggang sa presyong 40 digits 30. Kung mangyari yan, ibig sabihin ay halos 114.29% ang magiging gain mula sa kasalukuyang presyo. Kaya imagine mo na lang, kung may hawak ka pong SHIB ngayon, more than double agad ang profit kung tama ang galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng shorter time frames o yung mas mababa na chart time frame. Yan, sa 4-hour chart ay nakita po ni Seima na si SHIB ay biglang umakyat sa ilalim ng presyong 40 digits 12.50 hanggang sa lampas sa 40 digits 17.50. Pero pagkatapos po nito ay bumalik din siya sa presyong 40 digits 1600 or 40 digits 16 na area. Kung dito magaganap ang breakout na may malakas na volume at saka momentum, posibleng ito po ang unang senyales na tuloy-tuloy na ang pag-angat. Pero hanggat wala pa yan, hindi pa natin masasabing confirmed na ang bullish reversal. Kung hindi po magtagumpay si SHIB sa breakout, may tinukoy po na demand zones si Seima bilang fallback sa posibleng bagsakan. Ang mga zones na ito ay nasa ilalim po ng presyong 40 digits 13 at may secondary support sa 40 digits 10. Kung bumagsak man, ito ang mga lugar na pwedeng abangan ng mga buyers. Ngayon is ano naman po ang ibig sabihin ng shift or pagbabago sa SHIB ownership? Ayon po sa data mula sa Into the Block, may pagbabago po sa kung sino ang may hawak ng SHIB tokens ngayon. Tumaas po ang hawak ng whales o malalaking investors ng 1.60% sa loob ng 30 days. Habang ang mga mid-size investors naman ay nabawasan po ng halos 4.99%. Ibig sabihin ay lumilipat ang mga tokens sa kamay ng mga mas malalaking holders. Ang mga retail holders o tayong mga small investors halos walang galaw, bumaba lang ng 0.46%. Ang ibig pong sabihin nito ay walang panic selling at mukhang steady pa rin ang tiwala ng mga maliliit na investor kay SHIB. Kapag ganito po ang trend, maaaring indikasyon ito na nag-a-accumulate na ang mga whales habang mababa pa ang presyo. Isang sinyalis na
inaasahan nilang tatas ito sa hinaharap. Ngayon is may matagal ng trendline resistance na kailangang basagin itong si SHIB. Meron pa tayong isang analyst dito na si MMBT Trader ang nagsabing matagal nang may descending trend line resistance itong si SHIB mula pa noong taong 2024. Ibig sabihin ay ilang beses nang tinangkang basagin ang trend line na ito pero lagi po siyang nare-reject. Ang huling rejection ay nangyari po malapit sa presyo na 40 digits 33 at mula dito ay bumaba po si SHIB papunta sa local support na 40 digits 10,083. Ngayon ang trendline na ito ay bumaba rin at nasa presyong 40 digits 26. Kung sakaling mabasag ito, pwedeng magtuloy-tuloy po ang bullish momentum. At ang posibleng bagong target po ay nasa presyong 40 digits 33. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Shiba Inu. Para sa atin, bilang mga interesado kay SHIB, ang mga ganitong analysis ay napakahalaga. Hindi sapat na basta-basta lang tayong bibili ng coin na mukhang mura. Dito natin makikita ang kahalagahan ng technical analysis, lalo na kung gusto nating pumasok sa tamang entry point at lumabas sa tamang exit. Kung totoo nga ang prediction ng mga analyst na makalusot itong si SHIB sa presyong 40 digits 17 at saka 40 digits 26, malaking kita ang posible. Yan, posibleng magkaroon tayo ng malaking kita, lalo na kung nakapasok tayo sa ilalim ng presyong 40 digits 14. Pero dapat din tayong maging handa sa downside kasi kung hindi mabasag ang mga resistance levels, posibleng bumagsak po ulit si SHIB sa presyong 40 digits 13 or 40 digits 10. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Shiba Inu ay parang matagal ng tulog pero posibleng magising po muli. Ang movement po ng mga whales ay isang malaking senyales na may alam silang hindi pa natin alam. At madalas kapag nag-a-accumulate ang mga whales, may parating na bullish move. Pero paalala ko lamang po mga ka-crypto, huwag pong basta-basta sumunod sa hype. Gamitin natin ang mga chart analysis at data bilang gabay at hindi po ang ating emosyon. Kung balak mo pong pumasok dito kay Shiba Inu, gawin ito ng may tamang plano at siguraduhin meron kang risk management. Tandaan, mas okay po ang maliit na kita na tuloy-tuloy kaysa sa malaki pero isang bagsak lang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.